Sapung pinagpalang araw sa lahat ng ating mga kamag-aaral dito po sa Maniwala Online Bible Study. At sa araw pong ito ay ating ipagpapatuloy yung ating sinimulan na paksa, The Meaning of Toteleon in 1 Corinthians 13:10. Part 2 po tayo ngayon. At ating pinag-uusapan mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-aaral yung grace na when the perfect comes, yung salitang kapag dumating ang ganap. Ang ating pong layunin sa pag-aaral ng maikling series na ito ay upang ating maunawaan kung anong ibig nga pong sabihin ng toteleon when the perfect comes. Ano nga bang ibig sabihin noon? Lalo tigit, nais nating maunawaan kung kailan darating ang ganap kapag dumating ang ganap. Kasi sinabi po sa atin na kapag dumating ang ganap, ang mga panghuhula ay matatapos, ang wika ay titigil, kailan darating yon? Sa nakaraan po ay ating pinag-usapan yung unang dalawang pananaw na ang sabi nga po ay ang unang pananaw na darating ang ganap ay the consummation of God's plan or the eternity view. Ang pangalawa po na ating pinag-usapan sa nakaraan ay the second coming of Jesus as the point in time when the perfect comes. Darating ang ganap. Matatapos ang mga pagsasalita ng wika, matatapos ang kaalaman, ang panghuhula kapag dumating na ang ating Panginoong Kristo. So, yun po yung dalawa, eternity view and the second coming of Jesus Christ. Meron pa po tayong dalawa na pag-uusapan sa araw na ito. And our task today is to look at the other views at walang iba po ito kundi ang una yung the maturity of the body of Christ which is one of the understandings kung kailan darating ang ganap at pang-apat po o panghuling pananaw na ating pag-uusapan ngayong araw na ito is darating ang ganap kapag upon the completion of the Bible. So ito po yung apat na pananaw. The consummation of God's plan or the eternity view, the second coming of Jesus, the maturity of the body of Christ, and the completion of the Bible. Pag-usapan po muna natin yung isa, yung maturity of the body of Christ, which is our third view. No? Ito daw po yung when the perfect comes. The perfect comes when the maturity of the body of Christ has been attained. Kapag narating na yung tinatawag na maturity ng katawan ni Kristo, ng iglesia. Ang pananaw pong ito ay nagsasabi na yung toteleon, yung the perfect, ay kinakailangang maliwanagan sa pamamagitan ng salitang mature in contrast to childhood. Kasi may binanggit po sa mga susunod na mga talata nung ako'y bata pa. So, meron pong dinidistinguish dito na mature and childhood or maturity and childhood. And this view deviates from its common translation nung salita pong totaleon na kalimitan po ang ating nakikitang translation po doon sa totaleon ay when the perfect comes. Dito po instead of saying when the perfect comes, ang sinasabi ng pananaw na ito ay it should be when maturity comes. When maturity comes. Kasi nga po ay binibigyan din dito yung childhood stage at saka yung maturity stage of the body of Christ. Those who uphold this view, yung pong nagbibigay diin sa pananaw na ito, naniniwala na si Apostol Pablo ay merong malaking pagnanais at malaking kadahilanan na kanyang talakayin yung immaturity ng church sa Corinto. Paul was greatly concerned about the immaturity of the church in Corinth at ito daw po'y makikita sa 1 Corinthians 2:6
and 3:1. Atin pong tingnan kung ano po itong tinutukoy na concern ni Apostol Pablo sa iglesia sa Corinto. Sabi po dito sa unang Corinto 2:6, "Subalit sa mga may gulang na ay nagsasalita kami ng karunungan, gayunmay hindi ang karunungan ng panahong ito o ng mga pinuno sa panahong ito na ang mga ito'y mauuwi sa wala." Napansin po niyo yung salitang, "Subalit sa mga may gulang na ay nagsasalita kami." Ito daw po yung ina-address ni Apostol Pablo sa iglesia sa Corinto. Yung maturity at yung pagiging nasa childhood state ng iglesia. Sapagkat nagpapasimula pa lamang ang iglesia sa mga panahon na yon, lalo't higit nang sinusulat ni Apostol Pablo ang mga sulat na ito para sa Corinto. So, subalit sa mga may gulang na, ang iglesia ay nagsasalita kami, yung nagma-mature na. Okay, sabi rin po sa First Corinthians o unang Korinto 3:1, ang sabi po ay, "Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo ng tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo." Again, makikita po natin yung infancy, yung immaturity ng church, yung pagiging bago ng iglesia, yung pagiging kakulangan ng maraming kaalaman sapagkat nasa infancy stage pa ang church. Pero ang sabi nga ni Apostol Pablo, "Well, magsasalita ako, sa inyo sapagkat, tulad sa mga sanggol kayo kay Kristo sapagkat kayo mga makalaman." Ito nga po yung concern ni Apostol Pablo, yung carnal Christians na dahilan sa kanilang pagiging immature ay kinakailangang i-address ito ni Apostol Pablo at yun daw po yung tinutukoy na, darating ang panahon na magiging mature din. That you will arrive to a certain kind of maturity, the maturity of the body of Christ as a whole. Yung pong mga sumusuporta ng sa pananaw na ito ay naniniwala na considering the larger context na kagaya nga po ng ating binasa kanina sa unang Korinto 2:6, sa unang Korinto 3:1, considering daw po yung larger context ng aklat ng Korinto, ang kanilang interpretasyon po at ang kanilang obserbasyon sa unang Korinto 13:10 ay tamang-tama na dapat ipaliwanag nga yun totally on na maturity. Yung pagiging matured na, hindi na tila nasa level pa ng infancy. At darating yon, darating yon. That is when the perfect comes, kapag dumating na yung maturity. When the maturity of the church comes. And so the Apostle Paul addresses the issue of immaturity. Yun ang kanilang pananaw dito. Because the church exhibits numerous carnal problems. Ang dami pong problema ng iglesia sa dako po ng Korinto. Alam po ba ninyo? At alam kong marami sa inyo nakakaalam kung ano nga ba ang patong-patong na problema, yung immaturity ng iglesia sa Korinto na ina-address ni Apostol Pablo. Ano-ano yung mga yon? Ano yung ilan sa mga yon? Well, in-address po niya yung pagkakampi-kampi. Ito po yung mga carnal problems, yung makalaman na tila kayong mga sanggol kay Kristo, mga volunteers na hindi committed sa kanilang mga paglilingkod sa Panginoon. In-address po yan sa Iglesia sa Corinto. Mga issue ng kahalayan, mga issue mga issue ng kasuhan, litigation, hablahan. Chapter 6 po yon. Yung mag-aasawa, pero ano ba, tama bang mag-asawa? Marami bang problema? So, he also talk about marriage and the problems na kinakaharap ng mga kapatid na ito patungkol sa pag-asawa. Nagtatalo-talo din po sila sa bawal o puwedeng kainin. Ito ba'y puwedeng kainin? Ito ba'y bawal kainin? May problema sa paraan ng pagsamba, nagkakagulo sa banal na hapunan. Hindi sabay-sabay, di nila alam ang kaloob ng Espiritu, hindi nila alam ang kaloob nila. Nagtatalo-talo tungkol sa pagkabuhay na muli.
sa chapter 15. At meron din po silang problema patungkol sa ambagan at iba pa. So, ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo, naku, napaka-immature pa talaga ng level ng iglesia ito. Kaya when the perfect comes, and which means totally on, when the maturity comes. Sapagkat ngayon, ganyan pa ang inyong mga pag-uugali. Gayon din po sa pananaw na ito ng the maturity of the body of Christ. Those who are adhering to this view, those who uh, propose this view, also identify many striking parallel ideas between doon po sa 1 Corinthians 12 hanggang 14 at Ephesians 4, 1 to 16. Na para po sa kanila, sa naniniwala at yumayakap dito po sa the maturity of the body of Christ view, tamang-tama yung concern ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 12 hanggang 14 at saka doon sa Ephesians 4, 1 to 16. Ay, ano po yun? Well, the Apostle Paul in both passages, both compare the church to a body. Also, both focus upon gifts necessary in the body. Yung pong body doon, yung metaphor po yun, no? Tumutukoy po sa katawan ni Kristo, yung iglesia. So, ito ang nakikita ng mga sumusuporta po sa view na ito na it talks about the church, it talks about the gifts, and kung anong meron sa Korinto, meron din po sa Efeso, both talking about the Trinity as the motive of Christian unity. Kung totoo sa Korinto, totoo din sa Efeso, both identify the primacy of love accompanied by faith and hope. At gayon din po sa Korinto at sa Efeso, both mention that by one baptism, people are united into one body. Sa pamamagitan ng isang bautismo, ang lahat ay nakakaisa sa isang katawan. At ito po yung ipinapaliwanag nila. Iisa ang tinutukoy in both passages, sa unang Korinto 12 hanggang 14 at Efeso 4, 1 hanggang 16, yung striking parallels na tinatawag po. Paul was discussing the condition and process of maturity. Yun daw po ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Kaya naniniwala ang nagtataguyod ng pananaw na ito na talagang the process of maturity ang tinutukoy at ang malapit sa puso ni Apostol Pablo sa pagtalakay sa Korinto at sa Efeso. In the early stage of infancy, a child is seen totally dependent, but as he matures, he starts the process of becoming independent until he reaches the point of total independence. Yun daw po yung makikita natin dito sa 1 Corinthians 13:10. Totally on, when the maturity of the body of Christ has come. When it comes, yung darating yung childhood level, childhood state na totally dependent, but as the church matures, he will start the process of becoming independent, from dependence to independence. At yun daw po yung tinutukoy at pinag-uusapan dito sa 1 Corinthians 13:10, when the perfect comes. So the church as a child, in its early period, sapagkat dumarating talaga noon sa panahon pa ng Biblia, na nasa pasimula pang iglesia, ang kanyang kaalaman, ang kaalaman ng iglesia ay partial. But when the church reached the point of maturity, kapag dumating na yung maturity ng church, when that maturity comes, his knowledge is complete. Magiging ganap na ang kanyang kaalaman. Pero sapagkat nasa infancy, hindi pa ganap ang kanyang kaalaman at hindi pa niya narating yung maturity. Kaya ang dami pang problema ng iglesia. Kagaya nga po nung nabanggit ko sa inyo na halos bawat chapter sa Book of Corinthians, sa First Corinthians, may iba't ibang problema na tinatalakay si Apostol Pablo. Here's the main point.
The body of Christ, the church, is moving from childhood or immaturity to manhood or maturity, from dependence to independence, from partial knowledge to full knowledge. At ito daw po yung tinutukoy na when totally on, when the perfect comes, when maturity comes. So it's moving to, from childhood to manhood, from dependence to independence, from partial knowledge to full knowledge. Ang prophecy po, prophecy and tongues are indications that the church is in its early stage. Nasa childhood pa. Kaya nga, prophecy and tongues, nasa early stage pa, nasa childhood stage pa. Their knowledge is in part. At ang ibinibigay ng mga kapahayagan ay bahagya pa lamang. Kaya may nagsasalita ng hula, bahagya, may nagsasalita ng iba't ibang mga wika, bahagya. At sapagkat nasa early stage pa, nasa childhood stage pa ang iglesia. Now, the church will not remain in infancy. The church will not remain in infanthood or being an infant, or the church will not remain like a child. When the church matures, the partial things, yung bahagya, yung dependency ng iglesia, yung partial knowledge, lahat ito'y magdi-disappear sapagkat narating na ng church ang maturity. Yun po ang pakahulugan nila sa totally on, when maturity comes. Sa ngayon, malabo pa, kakaunti pa, kulang pa, darating din yon, magmamature din ang iglesia. Yung mga kung ano-anong pinagagawa ng mga kapatiran, na kung ano-anong mga problema na dinadadala sa church na hindi dapat sapagkat sila yung mga tinawag na at binili ng halaga ng dugo ni Kristo, mawawala din yon. Matatapos din yon when maturity comes. Yun yung 13:10 ng 1 Corinthians. Itanong po natin sa mga proponents ng view na ito, when is the church going to attain her maturity? Natukoy yung the perfect. Ayon sa kanila, the perfect is the maturity of the church. Ang tanong, okay, when the perfect comes, when the maturity comes, ang tanong, when? Kailan? Kailan? Kailan yung maturity? Kailan mararating ng iglesia yung maturity? May dalawang sagot ang proponents na ito. Ayon po sa kanila, una, the maturity of the church is reached at the closing of the canon in AD 90. When the Apostle Paul John wrote the book of Revelation. Ayon po sa pananaw at nagsasabi ng view na ito, nagpo-propose ng view na ito, darating yung maturity na yon at the closing of the canon in AD 90. Kapag nasulat na ni John ang huling aklat ng Biblia, the book of Revelation. Pero in the same manner, ito rin pong view ito ay nagsasabi na, well, kung hindi man sa closing of the canon in AD 90, the maturity of the church is going to arrive, it will come at the second coming of Jesus. So may dalawa pong pananaw at kasagutan sa kanila kung kailan darating yung maturity. Sa closing of the canon around AD 90 o sa second coming. Nakita po niyo kung gaano kalawak yung when, kailan, when the totally on, when the maturity comes. Kailan nga ba?
Kailan nga ba matatapos yung childhood stage ng iglesia? Sa kanila, well, maaaring dumating na sa AD 90, the closing of the canon of the Bible, the completion of the Bible, after the last apostle John wrote the book of Revelation, or at the second coming. So napakalawak po. Therefore, the maturity of the church comes either before the second coming, at the closing of the canon around AD 90. At ang tawag po nila dito, they call it the relative maturity of the church. Yung hindi pa sagad na sagad, relatively speaking, the church is maturing. Or during the second coming, they call it the ultimate maturity of the church. So, kailan ang maturity darating? Well, may darating na relative maturity perhaps at the closing of the canon around AD 90, pero may isa pang darating na ultimate maturity ng church, or it may be even in between, yung tinatawag na ultimate maturity sa second coming. Ang laki pong span, ano? Ano po naman ang nakikitang weakness or weaknesses o problema ng pananaw na ito, maturity of the body of Christ? Una, dapat po nating maunawaan na it failed to determine the specific time the maturity of the Bible, of the body of Christ will take place or happen. Hindi na ipaliwanag, hindi nasabi, hindi natiyak ng mga nagtatatag at nagsasabi at sumasang-ayon sa pananaw na ito, hindi na nailagay ang specific time na kung saan ang body of Christ will be moving from dependency to pagiging independent, partial knowledge to complete knowledge. Hindi nila nasabi yon kasi nga ang lawak ng kanilang span of time na kung kailan darating ang maturity of the body of Christ. Napakalawak po in between 100 AD to the second coming. At isa pa po mga kamag-aaral, yung pong sinasabi nila na sa AD 90 darating yung relative maturity at yung ultimate maturity ay mangyayari po sa second coming of Christ. It does not help identify the exact time, the transition from childhood to manhood. Hindi nila nabigyan ng katiyakan. Kailan 'yun? Kailan? When the maturity of the church comes. Ay kailan nga 'yun? Kailan prophecy will stop? The tongues will cease. Kailan 'yon? Well, medyo malawak po ang kanilang sinabi na maaaring pagkaganapan ng mga bagay na ito. Pangalawa po na weakness ng pananaw na ito, second weakness, is that this view also did not consider the temporal force of 1 Corinthians 13:13. Kasi hindi po natin pwedeng ihiwalay yung 13:13. Yung unang Korinto 13:13. At ngayon, 'di ba, sa Tagalog, at ngayon nananatili ang tatlong ito. Sabi ko nga po sa inyo, sa mas malalim na pag-aaral, yung pong verse 13 ay hindi pwedeng ihiwalay doon sa verse 8, 9, 10, 11, and 12. Na hindi po conclusion, hindi po logical conclusion, hindi po summary ang verse 13 na, tapos na ang aking gustong sabihin. Ngayon, ah, nananatili ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Hindi po ito parang konklusyon doon sa mga sinabi ng Apostol Pablo sa 13:1 to verses 1 through 12. Hindi po. Kasi unang-una, hindi po pwedeng maging conclusion ito kasi hindi naman po niya tinalakay ang faith and hope. Kaya hindi pwedeng magkaroon ng conclusion about faith and hope ng hindi naman tinalakay sa sa mga unang mga pagtalakay niya doon sa verses 1 hanggang 12 ng chapter 13. Kaya hindi po ito conclusion. Hindi po ito logical conclusion, kundi ito po isang temporal force na sinasabing
Dito nakasanig, dito nakaalalay dito yung sinasabi dun sa verse 8, sa verse 9, dito sa verse 13 na ngayon, in this present age na nangyayari pa ito, faith, hope, and love remain, mangyayari ito, yung verse 8, yung matatapos ang hula, ang mga wika ay titigil, mangyayari pa ito in this present age. Mangyayari ito in this present age. Sa panahon ito, not in the future, not in eternity. Parang yun po ang sinasabi dito, no? At hindi yung ah, para bang gumagawa lang si Apostol Pablo ng conclusion sa verse 13. So, yun po yun. At ang isa pa po ay the word perfect, yung ganap, refers to the quality of the thing that is to come. Ano nga ba yung kalidad na mayroon pag dumating ang sakdal? At ito'y perfect, ganap, buo, lubos. The word partial is parang nagsasabi na hindi pa, bahagya, bahagya pa lamang, and it refers to the numbers or quantity. So hindi po puwedeng, pagsamahin ang dalawa. It is therefore inconsistent that quantity, yung bilang, would replace a quality, yung kalidad. Hindi puwedeng palitan ng bilang ang isang uri o ang isang klase o ang isang quality. Kaya hindi po 'no, hindi puwede yung maturity of the body of Christ sapagkat it is inconsistent. Meron pa pong pang-apat at ito po yung ating isa pang pag-uusapan ngayon, na pananaw kung kailan darating ang sakdal. Pag-usapan po natin ang pang-apat na view, the completion of the Bible. This is when the perfect comes. Kapag na buo na ang Biblia. Kapag ang bahagya ay hindi na bahagya kundi naging isang kabuuan na, naging ganap na. This view interprets yung pong toteleon to be the completion of the scriptures. Yun po yun. And in the past, God is revealing His will to man through prophecies. God is revealing His will to man through knowledge. But prophecies and knowledge will cease, for they are given in part. Yung po bang mga panghuhula, yung mga kaalaman, ito po'y titigil sapagkat ito po'y ibinibigay ng bahagi lamang, bahagi lamang. Titigil po ito sapagkat hindi 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 mananatiling ganito na bahagi lamang ang ibinibigay kundi darating ang panahon na hindi lamang bahagi kundi yung bahagi ay magiging koteleon, perfect, kompleto at wala ng at yung mga bahagi ay magkakasama-sama na, magkakaroon na ng iisa yung bahagi at magiging isa na lamang. Tingnan po natin. 1 Corinthians, unang Korinto 13:8 at 9. Ang sabi dito, sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang. Ganyan po talaga kapag may mga prophetic utterances, bahagi lamang. At nagsasalita tayo ng propesiya ng bahagi lamang. Sapagkat kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Tuloy po natin ang pagbasa sa ESV, for we know in part, and we prophesy in part. Nagsasalita ako ng bahagi lamang. Meron akong sinasabi, may sinabi si Mateo, may sinabi si Lucas, may sinabi si John, may sinabi si Peter, may sinabi si Paul. For we know in part, putol-putol, bahagi, and we prophesy in part, nanghuhula patungkol sa mga darating. Si John, makita po natin ang mga prophetic words sa Revelation. But when the perfect comes, lahat ng mga bahagi na ito, lahat ng bahagyan na ito ay mawawala na. Why? Sapagkat magkakaroon na nga po ng when the perfect comes.
because the perfect is yung perfection, yung kabuuan nito ay darating. Ganito po ang ginawa ni Staton. Isa po siyang um, bahagi, isa pong ah, member ng Restoration Movement. Ang sabi niya, at ganito ang kanyang ginawa sa 1 Corinthians 13, 9 and 10. Ito po yung kanyang literal na translation pa sa unang Korinto 13:9 hanggang 10. Sabi niya, as he translated it, "For we are now knowing from a part, a piece at a time. We are now prophesying from a part, bahagi, a piece at a time." Pira-piraso. Nakakatanggap tayo ng pira-piraso. But when the perfect comes, the partial, yung a piece at a time, bahagi, it will pass away. Yung bahagi, mawawala rin yan. Yung pagbibigay ng parang installment, yung pagbibigay ng unti-unti, mawawala din yan. Mawawala yan. At tila sinasabi po dito ni Pablo na nakikita ko. Maybe it was a prophetic vision na nakita ni Apostol Pablo na ang kapahayagan ng Diyos ay binibigay unti-unti, bahagi, installment, but when the perfect comes, bagamat it is being given piece by piece, one at a time, a piece, isang piraso sa isang panahon, darating na hindi na magiging ganon, hindi na pira-piraso, kundi makikita na ng buo, mararanasan ng buo. Noble Staton emphasizes that God reveals His will a piece at a time through prophesying and knowledge for the purpose of equipping and edifying His church. But there will come a time that God's revelation will come into completion. That's the quality. Yun yung kalidad. Yung bahagya, quantity ay darating sa tinatawag nating isang uri na buong-buo, walang bawas, at sapat na makaunawa ang tao upang siya'y maligtas at makalapit sa Diyos. And Paul says that there will be a time when the pieces out of a part, yun po yung ginamit dito sa Greek na ekmeros, when the pieces out of a part, yung mga bahagi mula sa pira-pirasong mga bahagi ay magkakaroon po ng pagsasama-sama at pagsasamahin. Mula sa pira-pirasong bahagi na kaloob na kapahayagan, mabubuo ang lahat. That is why the perfect in 1 Corinthians 13:10, according to the fourth view, is the completion of the Bible. Sinabi rin po ni Noble Staton, and when that happens, men will get their knowledge and speech about God's revelations from the whole. Mula na doon sa buo, from the teleos, because the parts will have been absorbed into the whole. Yung pira-piraso ay nawala na, kundi ito'y napagsama-sama na ang mga pira-piraso, ang mga bahagi, ang mga bahagya, napagsama-sama na ang bahagya ng mga sinulat ng mga alagad, ang mga sinulat ng mga propeta, yung bahagi, yung bahagya ay napagsama-sama na at ito ang magiging God's revelation, kaya mawawala na yung partial knowledge, yung prophecy ay mawawala na sapagkat mabubuo na. Ito pa rin po sinabi ni Noble Staton. Therefore, the inspired knowledge and prophecy of verse 8, doon po sa 1 Corinthians 8, yun daw pong propesiya, doon po sa verse 8 ng 1 Corinthians, ay sinasabi po ni Apostol Pablo, as for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away.
Ang sinasabi po ni Noble Satan, the inspired knowledge and prophecy of verse 8, which is from a partial source, verse 9, will give way, will be set aside when a better source comes. Kailan at ano ang mangyayari when that better source comes? The whole, yung buo na, yung kabuuan na, which is the perfect, which is what is being said in verse 10. Hindi lang po si Nopal State na nagpatotoo dito, kundi isa rin pong scholar na si Roger L. Thomas. Ang sabi niya, the meaning whole or complete for the adjective bilang pang-uri is well attested in Paul's usage as well as throughout the New Testament. This notion of teleos receives even greater impetus in its antithetical expression of 1 Corinthians 13:10. Kaya yung pong whole, it means complete bilang pang-uri, bilang pantukoy sa perfect. Yung bahagi ay ngay buo na at ipinakikita po sa atin kung ano yung buo na, walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia, particularly ang Bagong Tipan. Pagpatuloy po natin ang sinabi ni Roger L. Thomas, the idiom ek meros, meaning in part sa English po, is specifically quantitative bilang. It's quantitative in character. Para bang kulang, ito pa lang, kapiraso, bahagya, presenting the concept of partial, hindi pa buo. What better opposite to partial is there than completeness? Ano ang masigit na mabuti na salita o ano ang kasalungat na salita ng partial than completeness? Siyempre wala. Ano ang opposite ng partial? Completeness. So makikita po natin yung bakit po the completion of the scripture. At dinidescribe nga po dito yung bahagya ay darating ang ganap. Kapag dumating ang ganap na nabuo na, napagsama-sama na ang mga bahagya at naging isa ng aklat at naging isang batayan ng ating paninindigan at pananampalataya. Alam niyo yung illustration po ni Paul in verse 11 shows that the things that are in part will be seen later as a whole. Yun po yung sinasabi niya. Yung binasa po natin doon sa verse 11, sa verse 12, ang sinasabi po talaga dito ni Apostol Pablo na doon sa verse 11 and verse 12 na kagaya po, when I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I become a man, I gave up childish ways. Ito po ay nagpapakita that the things are still in part. Hindi pa kumpleto. Ito'y bahagi pa lang, ito'y partial pa lamang. Kaya kaunti pa. At the early stage of the church, that was the condition. Hindi pa buo. Putol-putol pa ang kapahayagan sa atin. May nagsalita ng wika, merong nagbigay ng hula, merong nangaral, may nagbigay ng word of knowledge, word of encouragement, putol-putol pa. Bukod pa po doon sa pagsulat ng mga author, ng mga biblical authors na hindi naman po yan nasulat sa ilan lamang linggo, ilang taon lamang, kundi sa maraming mga taon. Alam niyo, ang contemporary illustration po of the words in part or partial and complete, yung partial and complete, alam niyo yung pinakamagandang halimbawa diyan para maunawaan po natin? Election time. Yung panahon ng halalan na matapos po tayong makapaghalal at nagsarado na po ang presinto sa hapon, marinig niyo na lagi yung mga salitang ito. Kasi during the election, the board of canvassers is giving people partial and unofficial results. Bahagi.
Sige, nabilang na yung gano'ng barangay, nakabilang na ng 3 barangay, nakabilang na ng 4 na barangay. So, anong gagawin po ng Board of Canvassers? Magbibigay sila ng partial, in part, unofficial result. Then, siyempre, padami ng padami yun, dumadami ang barangay na nabibilang na, maya-maya isa ng munisipal, maya-maya isa ng probinsya, maya-maya isa ng, island, Luzon or Mindanao or Visayas. So, meron pong partial and official. Then later on, the board announces the complete and official results. Papaano nangyari po na nagkaroon ng complete and official results? That is by pulling together, pagsama-samahin, pinagsama-sama the numbers of partial and official results. 'Pag napagsama-sama na sa iba't ibang barangay, sa iba't ibang munisipal, sa iba't ibang mga siyudad, sa iba't ibang mga probinsya, kapag napagsama-sama na yung in part, yung partial, then pagsasama-samahin, yung kumpleto na, and then there will be the, complete and official results ng eleksyon. Parang gano'n po yung sinasabi natin dito sa 1 Corinthians 13:8, 9, and 10. Basahin po natin sa Tagalog, verse 11. Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Now, this verse, ang talatang ito ay nagpapakita that the things that are in part will be seen as a whole. The different sections or parts will be put together and be made whole. Meron din po tayong nakita dito na sa mga talataan na salita na face to face. At ayon po sa mga nagpapanukala na ito'y, ang 1 Corinthians 13:10 ay patungkol po sa second coming, ito daw po ang patunay na talagang patungkol sa second coming, yung perfect na yun. Darating sa langit na, at ang langit na yon ang siyang perfect. Darating na ang kaalaman, ang maraming mga kaalaman, masigit na kaalaman. At doon pa lamang titigil ang prophecy sa second coming, doon pa lang titigil ang, tinatawag na tongues. Kasi daw po, kinakailangan dumating muna yung face to face na binanggit po sa verse 12. But this phrase face to face in verse 12 is not being interpreted to mean to stand before the presence of the Lord. Hindi po yun ang ibig sabihin noon. Paul did not give us the object of what or who would be seen. Hindi sinabi ni Apostol Pablo kung sino yung makikita natin. Basta sinabi po doon ay face to face. Yun po ang sinabi ng verse 12. Chapter 13, verse 12. For now we see, hindi po sinabi kung sino, kung ano, for now we see in a mirror dimly, but then face to face. Again, hindi po sinabi ang what we are gonna be seeing face to face, or hindi po sinabing who are we gonna be seeing face to face. There was merely an assumption that there's a second coming because of the word see and face to face. That's an assumption, a logical deduction. Pero wala pong makikitang what or who would be seen. Sinong makikita? Kaya nga sabi doon, for now we see. Kita po nyo, hindi, wala pong object. Sapagkat ngayon malabo tayo nakakakita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Kahit po sa Tagalog, hindi po binanggit na makikita natin ang Diyos sa mukhaan.
And no one can see God. 1 Timothy 6:16. Walang makaka-approach kasi God is spirit. Makikita po natin ang, in bodily form si Jesus Christ, yung kanyang, tila naging katawan lupa. Pero hindi po natin talaga makikita ng mukhaan because even in the Old Testament hindi po nakikita. Hindi po siya, nakikita at walang makakakita. Sabi nga po ng 1 Timothy 6:16. So we need to remind ourselves that the word mirror also, dito po sa binanggit po sa 1 Corinthians 13:12, that now we see in a mirror dimly. When you say the word mirror, malimit po sa Biblia, it talks about God's revelation. Bakit po natin nasabi na yung mirror ay God's revelation? Kasi po ang salita ng Diyos ay salamin. Makikita po natin yan sa James chapter 1 verses 23-25. So kapag nakita natin yung mirror, yung salamin, ang ating makikita at maiugnay, Scripture interprets Scriptures itself. Ano nga ba yung mirror dito? Well, of course, it talks about God's revelation. Kaya ang pinag-uusapan po talaga dito sa 1 Corinthians 13:8, 9, and 10 hanggang 11 and 12 sa illustration is about the revelation of God. The revelation of God that we will see face to face in completion, yun yung quality, sapagkat ang quantity yung bahagya pa, pero makita natin yung completion, they will be put together kasi they were given in part, bahagi, pero makikita natin yung completion. In addition, this view flows smoothly with verse 13 na sinasabi ko nga po mga kamag-aaral na, and now in this present age, na makikita ninyo sa panahong ito, hindi in the future, hindi sa eternity, hindi sa sometimes in the future. The completion is in this present age. The completion of God's revelation is going to come. While faith, hope, and love remain. Pero sabi ni Apostol Pablo, the greatest of this is love. Kaya nagsimula po siya sa love sa verse 1 hanggang 8 ng 1 Corinthians 13. Kaya aaminin po natin na ito pong view na when the perfect comes, it refers to the scripture, the completion of the Bible, meron din po itong mga weaknesses. At hindi po natin ito itatago, hindi natin ito ililihim. At ito po ang unang weakness ng pananaw na ito. 1. It is a historical fact that for the first 1,800 years after the writings of the book of Corinthians, no one took the word perfect to refer to the New Testament or completion of the Bible. Wala. Sa loob ng 1,800 taon ng Kristyanismo, matapos sulatin ni Apostol Pablo ang aklat ng Korinto, walang nagsabi na mga fathers at kung sino pa man, kundi ang sabi pa nga ng ilan ay mga heretics pa ang nagsabi niyan, that the word perfect to refer to the New Testament or completion of the Bible, kung yan ang ibig sabihin, ako, ibago yan. It took 1,800 years bago magkaroon ng ganyang pananaw. Well, ano po ang ating masasabi dito? The claim that for the first 1,800 years of church history, no one took the word perfect to refer to the New Testament or to the completion of the Bible can be a true statement. It could be a true statement. It is a true statement. But it does not determine the correctness or incorrectness of a particular claim. O sige, ipagpalagay nating wala
na nabanggit sa unang 1,800 taon ng iglesia na ang perfect, the word teleon, to teleon, ay referring to the New Testament for the first 1,800 years. Ang tagal noon, ano? Wala. It could we could accept it as a true statement. Kasi kung wala nga, and this is by Carl Bridges Jr., pero bagamat ganoon, it does not determine kung tama o mali ang claim na ito. Walang kinalaman. Why? Why do we say this? Hindi po ito dahilan sa hindi lang nabanggit ng 1,800 years ay mali na. Hindi po. Kasi ito. It took and it also took 1,500 years before the sound teaching concerning salvation by grace through faith was preached, propagated in the persons of Martin Luther and many other reformers. It took 1,500 years. O di ang tagal. Ay, bago lang pala yung salvation by grace through faith. Yan naman pala ay hindi nabanggit sa first 1,500 years. E di, mali yan. If we follow the same argument that those who deny the word perfect as the completion of the Bible, at since it took 1,800 years to begin to teach it, then we might as well deny the truth about justification by faith, since it took 1,500 years to begin to teach it. Kapag pala kasasabi lamang, katuturo lamang at lately lamang na ituro, ay parang walang bigat at parang magde-determine kung tama o mali ang isang bagay, ang isang katuruan o ang isang pananaw. Hindi po. I don't think it will although it can be true, but it will not determine the correctness or wrongness ng isang bagay, ng isang katuruan o ng isang view. Pangalawa po na sinasabing kahinaan ng view na ito ng completion of the Bible bilang meaning ng the perfect is many of the church fathers, si Origen, Augustine, to name a few, took the perfect to refer to the second coming. Maraming mga church fathers, ang kanilang pananaw ay yung the perfect sa 1 Corinthians 13:10 ay patungkol sa second coming. Also, well-known reformers such as Calvin and Wesley took the perfect to refer to something in the future, not in the present age. Ano po ang ating masasabi dito sa ganitong mga pagtanggi? Well, the church is not bound by the popular view of popular teachers. Ang katotohanan po wala sa akin. Hindi po ito nakukuha sa kanino mang tao o nagtuturo. Ang ating pong authority ay ang Biblia and the way we correctly handle it. Correctly handling the word of truth. And the church is not bound by the popular view of popular teachers. Tandaan po natin yan. It is not fair to claim that a view is right simply because big names and great scholars support it. Nakakatulong po yun, hindi po natin tinatanggi. Pero hindi po yun ang batayan na ang isang bagay ay tama. Every Bible interpreter has blind spots. Kahit po sinong nagpapaliwanag ng Biblia, nagtuturo ng Biblia, merong blind spots. At hindi ko mo sinabi ng mga ganitong mga kilalang mga pangalan, ibig sabihin ay tama na at hindi na dapat questionin at hindi na dapat pag-aralan sapagkat naituro na nila, subo na lang ng subo. The church is not bound by the popular view of popular teachers. Tandaan po ninyo yan. Pangatlo daw po na problema ng view na ito is that it says that the general context of 1 Corinthians 13 speaks or refers to the gifts kaloob in the body of Christ.
So yun daw po ang sinasabi na konteksto nito ng 1 Corinthians 13. Well, it is true that 1 Corinthians chapters 12, 13, and 14 generally addresses the gifts. Totoo po yung mga patungkol sa kaloob. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, hangarin ninyo itong higit na kaloob, ang pag-ibig. Which is the general context. Wala pong problema. Spiritual gifts. Gifts is the general context ng 1 Corinthians 12, 13, and 14. However, the immediate context, yung mas malapit na konteksto, also refers to the temporary gifts such as prophecies, knowledge, and tongues. Yung doon nga po sa 13:8 ng 1 Corinthians. Yun po yung immediate context. Yung katabi, yung kapitbahay na konteksto. Yung gifts patungkol sa prophecy, yung gift patungkol sa knowledge, yung gift patungkol sa tongues. Very specific po. And the completion of the Bible is the only view among the four that interpret 1 Corinthians 13:13 unfailingly. Bakit po? Kasi this view, yung pong completion of the Bible, provides the time when the perfect comes that is faithful to its immediate context, yung prophecy, knowledge, and tongue. I-consider po niya yung pinaka-immediate context, which is prophecy, knowledge, and tongue, which means revelation, which means kapahayagan, kalooban ng Diyos, kautusan ng Diyos. Kaya, let me tell you this, mga kamag-aral, this is my position. I do not hold, I do not possess the whole counsel of God. Pero sa akin pong pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, the most faithful and closest interpretation of when the perfect comes is the completion of the scriptures. Tingnan po ninyo, isipin po ninyo mga kamag-aaral. If prophecies and tongues are still present today, marami pang nanghuhula, di umano, marami pang nagdadala ng mga bagong revelation ngayon. If they're still present today as possible sources of new revelations, what then would be the uniqueness of the Bible as a special revelation? Ano ngayon ang Biblia? Pwede naman palang umasa ka doon sa isang tao na nagsasalita ng wika ngayon at doon ka nalang makinig ng bagong revelation, o baka merong isang hula na ibinabahagi sa atin, doon ka nalang makinig. Huwag mo nang pakinggan ng Biblia. What then would be the uniqueness of the Bible? How can we say that the Bible is still our authority? Is it possible na pag talagang may mga prophecies pa and tongues at hindi nga ang completion of the Bible ang the perfect when the perfect comes, is it possible that these prophecies and knowledge at kung ano namang mga subjective experiences would overpower the authority and uniqueness of the Scripture? Ano pa ang magiging halaga? Pwede naman pala tayong makinig ng iba't ibang mga propesiya. Now, please understand, I am not putting God in a box. Hindi ko po nililimitahan ang Diyos at ang magagawa ng Diyos. But I think there is the God is our God is the God of order, and I believe that He reveals Himself through the pages of the Scripture, yung mga partial naging complete upang maging basihan ng ating pananampalataya. So when the perfect comes, mawawala na po ang bahagya. And it is important mga kamag-aaral, mga kapatid, na hindi po talaga ito patungkol sa second coming. Because the word face-to-face does not provide the object or is silent about the object to be seen. Hindi po ito patungkol sa second coming. Paul does not have the second coming in mind because the idea of see face-to-face will take place at the present age while faith and hope remain. Kaya yung face-to-face noon, it should take place at the present age, hindi sa langit, hindi sa eternity. And the phrase know fully does not necessarily mean complete knowledge, as if human being could be all-knowing in eternity. I will know fully. Bakit? Sa langit ba talagang parang Diyos na tayo? Hindi po mangyayari yon.
Na alam na natin ang lahat, hindi po. We were created in the image of God. We have sufficient knowledge. Batis ibinigay ng Diyos, but we will not be like God na parang all-knowing at alam na natin lahat. Kaya yung know fully does not necessarily mean complete knowledge as if parang magiging all-knowing tayo in eternity. And also the idea of the phrase face-to-face is the time when the partial knowledge and prophecy have been brought together into completion. Yung face-to-face po na sinasabing mukhaan, ito po yung pinagsama-sama at napagsama-sama na ng mga bahaging kaalaman at propesiya na ngayon ay nasa atin ang harapan at isa ng completion, isa ng buo, isa ng ganap, dumating ang ganap. Mga kamag-aral, mga kasama, mga kapatid, kung hindi pa rin po tayo magkaisa sa mga pananaw na ito, sapagkat may iba't ibang pananaw, may iba't ibang mga punto de vista at may kanya-kanya ding kahinaan. Ito na lang po ang aking masasabi sa dakong huli. Kagaya ng sinabi ng 1 Corinthians 13. Above all this, may love still be found the greatest. Sa mga panahon na tayo nagdadayalog at nag-uusap at hindi pa rin tayo magkita sa mata at hindi tayo nakakasundo sa ating mga pananaw at mga punto de vista. Above all this, may love still be found the greatest. Mga kamag-aral, salamat po sa inyong mga katyagaan sa patuloy na pakikipag-aral ng salita ng Diyos. Umasa po ako na nakatulong ang ating pong two-part series na ito patungkol sa pag-unawa when the perfect comes sa 1 Corinthians 13:10. Hanggang sa muli po, ang inyong lingkod, Jonathan Orellasa.